Hi, good morning. So, today, October 23. 23 na ba? Yes, October 23, 2025. At nandito ako sa Pilipinas. Jobless. Tapos, wala rin masyadong kaperahan. Gipit na. And, wala. Ang hirap ng buhay. Back to zero. Yes. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Sobrang lost. Pero, as of now, ang life update natin ay nakapag examination ako ng pelvic cancer ba yun? Tapos nag-negative naman ako. Sa thyroid ko is okay naman ako. Tapos, yung lining, nag-ultrasound din at saka nag-medical, kinuhanan din ako ng dugo sa Jose Reyes. Which is, lumabas naman na okay. Yung mga result ko, lahat daw okay, lahat malinis. Maganda rin yung matres. Kaya, hindi matukoy kung bakit ako hindi nire-regla. Hindi ako buntis Pero, suspected nga is yung diabetes ko. Kaya, uulit ako nung isa niyang request na lipid exam at saka GTI ba yun. So, lalakarin ko pa yun sa malasakit. Pero, meron akong iinuming gamot for 1 month. Tapos, pamparegla yun. Para ma-regulate. Pambalance siya ng hormones. Kasi yung nilalabas daw ng katawan ko na estrogen ba yun, hindi bumabalanse. Para makapag-produce ako ng egg. Kaya hindi ako nire-regla. Pero so far, wala akong thyroid kahit medyo malaki ang aking kaligas. Tapos, ang matres ko is malinis. Maganda yung lining. Healthy yung ovaries. Bantay sila. Walang bukol. Kinakatakot ko kasi nakita ko yung result nung nakaraan. Parang may mga mapping doon na bilog-bilog. Ito, pakita ko sa inyo. May mga yun sa picture niya na nirelease. Ang ginawa kasi sa akin is 3D mapping. Ayan. Ito yung mga sukat. Ano siya, makikita mo siya ng live. Pinasok sa kitty ko yung ultrasound. Tapos, pagka babasahin yung mga nandun sa loob. Kung may makita mga bukol, i-read niya kung gaano kalaki yung bukol, kung may lamang fluid. Yun, makikita siya dun sa ultrasound. Sobrang advanced yung ultrasound na yun. Pati yung head nurse nila, head doctor ng OB-GYN na facility or ward or department na yun is na-amaze dun sa machine. Parang pangalawa pa lang ako sa gumamit kasi bagong issue yung machine sa kanila. Ultrasound machine. So, ayan siya. Tapos, ito yung mga result ko. Sinerox kasi, pero pinasa ko na din yung original. So, ayan. Ito sa thyroid. T3 tsaka T4. FT4, T3. Ayan. Medyo mababa yung sa T3 ko, pero hindi naman daw importante. Ang importante yung tyrosine at saka thyroid stimulating hormone. Ayun, pasok ako dun. Pasok sa banga ako dun. Tapos, ito yung result ng ultrasound, which is clear. Kahit may mga nakita ako dito, mga bilog-bilugan na pula. Ano ba yan? Okay naman daw. Manipis ang lining. Kahit 3 months na ako hindi nagkaka-period. And then, this one is yung sa FBS, SPT, tapos HPV. Result ko is negative. HPV negative ako. Yung mataas, saka yung mababa. Yung other HPV negative din. So, ayun. In 5 years, kampante ang ante kasi negative nga yung result ko na kinuha na to. Malabo ako magkaroon ng HPV cancer. Okay, pelvic cancer, mga ganun. Tapos, ano pa bang update? Ang nirequest naman sa akin, yun nga, another fasting ko. Ilalakarin ko pa to sa malasakit bukas. Sayang nga hindi ako nakapunta ngayon ng Alabang. Pero baka umabot pa naman ako. Hindi ko alam. Maaga pa naman kasi. Kaso pahinga muna ako. Siguro mga next week ko na lakarin ng Alabang.
Tapos ito, ayun yung hospital record ko sa Jose Reyes kasi ako nagpapa-check up. Sinabay ko na yung sarili ko dun. Kaya lalakarin ko siya sa malasakit. 1-2 na naman yung babayaran ko sana. Pero kung dito yan sa local, dito sa mga private clinic sa amin, naabot to ng 1.8, 1.5. So, tiisin ko na yung layo, doon yung puyat. Diba? Makatipid. Yun. Ito yung binigay nila sa aking pills for 1 month. Ayan, may number yan. Alam nyo ba guys, nung dati bumili ako niya sa Mercury kasi wala to sa mga local na, yung mga clinic na dito lang sa TGP, Kila Padilla, wala niyan. Sa ano lang makakabili sa Mercury. Nasa 1K to. 995 to. Isang banig for 1 month kasi may number yan. Bawal ka mag-skip. Bawal mong doblehin pag na-skip mo kasi hindi siya gagana. So, dapat disiplina dito. Dapat may oras ka ng pag-inom para reglahin ka. So, ayun. Binigyan ako ng libre. 4 na buwan to, te. Tapos, tuloy ko lang daw to. Pinapatuloy din sa akin yung metformin ko dati. Kasi nag-take ako ng metformin, diba? Tapos, alam nyo ba nararamdaman ko? Konting maipit, kunyari. Nagsiselfon na, ganyan. Tagal ko na, ganyan, nakahiga. Namamanhid yan. Namamanhid. Pati yung binti ko, pag konting maipit ko na nakaupo ako ng di maayos. Yung nakaipit siya, nakatiklop siya. Hindi siya makadaloy ng dugo. Namamanhid. Natatakot ako. Ito pa yung iba. 4 yan sa may isang plate. So, ayun lang ang Life Update natin. Ito pa ako. Ang hirap. Tapos, ang daming problema dito sa bahay. Nung nakaraang, ayan, nagdugo na yung ilong ko. Dugo na. Nung nakaraang linggo, nag-umpisa yung parang may flu na kumakalat na naman sa Maynila. Mukhang nakuha ko ngayon. Kahapon kasi galing ako doon. Ayan, bahing ako ng bahing. Tapos tubig yung sinising ako, masakit sa ulo. Hindi naman ako makatulog na maayos. Alam niyo yung pakiramdam na hindi mo alam gagawin mo. Dami mong iniisip. Kaya ang babaw ng tulog mo. Wala akong kaperahan. Nai-stress ako. Wala akong kapera. Tapos yung natitira is paubos na. Next month, may mga bayarin ako. Meron akong nararamdaman sa katawan ko. Tapos yung anak ko. Hindi ko alam kung magsusupport yung papa niya. Pero I know God will provide. Last month, may sumagot ng therapy ni Mama. Thank you, Lord. Tapos ngayon, wala na kami pang therapy. Dito sa bahay, sobrang daming chaos. May ugali kasi yung magulang ko na gusto nila itambak yung mga gamit dito na luma na, patapon na, magulo, madumi. Kaya minsan nakakawalang gana ba? Yung gulo na nga ng isip mo, ang gulo pa ng bahay. Kahit anong linis mo, hindi nila ikakatuwa yun na malinis yung bahay. Gusto nila kung anong nandyan, hayaan mo lang dyan. Parang tambakan. Anyway, kailangan ko na lang din mag-adapt. Basta mag-provide ako. At okay kami ng anak ko, bahala na sila. Hindi naman ako naglagay sa sitwasyon na gano'n eh. Hindi naman ako yung naglagay sa kanila sa ganong sitwasyon, di ba? Palagi lang naman akong nagnanais na maganda sa kanila. Wala, inuna nila yung magpabaya sa sarili. Inuna nila yung ibang bagay, imbes mag-ipon. Ngayong emergency, ako lang lahat. Tapos parang bahala pa ako sa buhay ko kung saan ako kukuha ng pera, kung anong gagawin ko. Wala akong guidance. Si Lord lang. Pero ang buti ng Lord sa akin, sukong-sukong na talaga ako. Kasi ang daming problema ba.
Pero andyan pa yung anak ko eh. Laging pinapaalala ni Lord sa akin. Kapit lang. Magiging maayos din daw lahat. Ito nga pala is binili ko. Kasi dati ko pang pinapangarap magkaroon ng PC. Sabi ko nga sa anak ko, magtuloy-tuloy lang ako sa Hong Kong, bibilihan kitang PC. Eh, hindi nga natuloy ang ante. Pinadiscover ako sa Lazada. Itong adapter na to, pag kinunik mo sa cellphone, pwedeng maging monitor yung cellphone mo. Tapos, ayan, bumili ako ng mouse. Bumili ako ng keyboard. O, nagpa-practice kami dito mag-ina. Kasi hindi niya rin mapamiliarize sa mga ganitong mga bagay. Diba? Para pag dating ng aaralin na nila sa school, marunong siya mag-type, marunong siya mag-change ng font, mag-align ng mga gagawin doon sa Microsoft, diba? Unti-unti. At saka ako din, para mapamiliarize ako, niisip ko mag-change career. Kung saan malaki yung bigayan, kung saan maganda yung kitaan na legal. Doon ako. Ayoko na magpaka-martir na, ito lang kaya ko ito lang. Ayoko na. Gusto ko mag-explore habang andito pa sa Pilipinas. Gusto ko na nga mag-apply Ang dami ko lang nilalakad kasi nagpapagamot nga din ako. Bali, next na punta ko doon is magkukuha ako ng laboratory. Tapos yung isang nirequest sa akin, ito mahal daw ito tragis Itong nirequest niya sa akin, wala sila doon. Kaya sa labas ko daw ipapagawa. Wala naman akong kaperahan. Nakakainis. Pero baka pag nakuha ko na yung isang ipapasting ko, ayun na lang ipabasa ko. Tingin ko naman sa ko to diabetes Kasi 62 na naman ang timbang ko Nasarap ng kanin dito. Tapos wala kang maayos na tulog. Kasi may nilalakad ako doon sa Jose Reyes. Di ako nakatulog doon. Upo-upo lang kapag maaga ako doon pumupunta. Kapag dito naman sa bahay, wala kang peace of mind. Kasi nakahiga ka nga, nakapahinga ka nga. Pero yung isip mo, paano next month? Paano yung mga ganito? So, ayun. Hindi masaya. Pero kailangan natin magpatuloy. Ayoko na mag-regret sa mga nangyari Alam nyo ba, yung pinundar kong mga kwintas, narimata na dun sa sanlaan. Tapos yung motor ko, ayun ang iniiyak ko nung nakaraang gabi. Pati pag gabi, wala na akong magagawa dun sa motor ko. Alam, ang laking tulong ng motor ko na yun. Sobrang laking tulong nun sa akin. Kasi papunta ng munisipyo, pag may mga lalakarin. Kahit dito lang ako sa area, malaking tipid sa pamasahe. Looban kasi kami. So, kapag pupunta pa ako dun sa magta-tricycle pa ako, 13 yung papasok 25, tapos another pa sa jeep. Malaking, bawas. Siyempre, gas lang naman ng Tapos, ang hulugan ko dun monthly is 3,700. Ngayon ba, hindi na ako makakahulog. Wala na tayong motor. Pinapangambahan ko, baka mahugot na siya. Service ko rin yung kay Kurt. Tanggapin na lang. Yan talaga ang buhay. Kasi ikaw maarte ka sa magkain. Ikaw kumakain ng tinapay. Ang busang to ay hindi kumakain ng tinapay. Marap ka doon. Para kilala ka nila. Ang busang yan, hindi kumakain ng tinapay na walang palaman. Pag walang palaman, kahit anong dapat palaman yan, dapat may palaman. Pero pag wala, amuyin niya lang yan. Maarte to. Kaya siya magra. Maarte pero maganda. Ganda ikaw. Si Poy, di ko maganito ang baho niya kasi. Pero malambing yung pusa. Aso namin. May isa kaming pusa. Si Magra. Na napulot sa Magra. Bunsoan. Ito si Poy na
Para siyang wild, nakatira siya sa wild. Ang bantot niya. Ako kasi maliligo nun. Pero ang maganda kay Poy Poy, pag umaalis ako ng madaling araw, hinahatid niya ako doon, nagmakasakay akong tricycle. O kaya pag nakamotor ako, hanggang doon sa kanto. Pag nakalagpas ako ng kanto, umuwi na siya. Walang tumatawal sa aking aso. Nauna siyang tumahol eh. Bago kami tahulan ng ibang aso, tinahulan niya na. Tapos, ano pa bang ang anak ko is nagtitake ng examination today. NCR ata yun, kasi mag-shade sa mga bilog-bilog na puting papel parang ginawa namin dati. O regional examination, parang gano'n. Kasi kahapon ang periodical test nila. Tapos ngayon, may ibang exam daw. So sana maipasa niya. Nag-review sila the other day bago mag-exam. At hindi ko siya mapabayaan ng ano eh. Hindi ako mahigpit sa kanya sa pag-aaral, pero sa pag-aasikaso kasi dito sa bahay, eh hindi ko siya maipakatiwala kay Papa. Si Papa halos hindi umalis ng bahay. Tapos konting mali ng anak ko, sinisigawan niya, inumura niya. Nakakaawang iwan, diba? Kaya kahit gusto ko mag-abroad, may nagpapapunta sa akin sa Lebanon, may kukuha sa akin sa Saudi, may mga nakikita akong hiring, pwede naman ako bumalik ng Hong Kong. Kaso mo kasi, paano yung anak ko, diba? Ang hirap ng sitwasyon ko bilang isang breadwinner, solo parent, nag-iisang anak. Yung pressure iba, nakakasuko. Kaya bahala na si Lord kung paano natin ito ma-finish. Kung paano ko siya ma-finish ba? Diba magra? Basta may palamang tinapay, buhay yan. Nagigigil. Ganyan lang siya. Didikit siya dito sa akin. Tapos pagbabangon na ako, bangon na rin siya. Eh sa gabi hindi ako makatulog. Kaya pag nakahatid ako ng anak ko sa umaga, bumabalik ako sa pagtulog kung wala naman akong lalakarin. Masyado na mahaba ang video na to. Bye-bye na. Bakit sabihin mo bye-bye? Sabihin mo bye-bye. Bye-bye. Maarte. Bye-bye.